Happy Thursday. Naku, Thursday na pala. OMG! It's Thursday. Thursday na pala mga kaibigan, no? Thursday na po pala. Yan. So, Thursday na pala mga kaibigan. Ang bilis naman ng araw, no? Super bilis po ng araw. Paano ba yan makakapag-radio? Radio Pilipinas. Supposed to be mga kaibigan, dapat nasa Ilocos Norte ako, no? Hindi lang po ako nakasama kasi hindi na po ako umabot. Kasi nung dapat po paalis kami, no, September 9 yan eh. Pumunta po ako ng Caloocan. Tapos, expected ko na maaga ako makakauwi dito sa amin, no? Na yung ka-meeting namin ay makakapag-meet kami kaagad, no? So, ang nangyari po, alas 4 na ako, no? Na nakasakay ng LRT. Tapos, LRT, syempre mabilis. Ang problema, yung biyahe namin papunta ng Cavite, no? So, grabe yung traffic. Sa madaling salita, mga kaibigan, inabot ako ng siyam-siyam, no, sa daanan kasi may mga ginagawang daan, etc. So, inaantay ako ng mga kasama kong vloggers. Kasi nga, punta kami ng Ilocos kasi pupunta po kami sa birthday po, no? Celebration ng birthday ni Apo Lakay, tapos celebration ng birthday ni PBBM. So, ang nangyari po, wala na akong magawa eh. Hindi naman ako Darna, no? Na, pupunta ako dyan. Hindi naman ako Darna. Ayoko namang mag-antay sila na mag-antay sa akin na abutin ng alauna ng madaling araw, no? So, ang ginawa ko po, yun, sabi ko na lang na nag-text lang ako, hindi na talaga ako makakarating kasi hindi na po pwede. So, yun, mga kaibigan, no? Hindi po ako nakasama sa Ilocos Norte. So, ngayon, nandun sila sa Ilocos, no? Umattend sila ng birthday celebration ni Apo Lakay, tsaka ni PBBM. So, nandun ako dapat. So, inggit nga ako eh. Ginagawa ko, hindi muna ako nagtitingin sa mga post nilang picture sa GC. Kasi, nainggit ako eh. Kasi dapat nandun ako. No? Nandun talaga ako dapat. Dapat pala yung ginawa ko sa araw na yon, hindi ako pumunta sa ibang lugar. Dapat, isa lang talaga dapat yung pinuntahan ko eh. So, ang nangyari, yun, hindi ako nakarating sa meeting place. No? So, hindi pa ako nakasama sa Ilocos Norte. Anyway, meron pa namang ibang pagkakataon eh, no? Meron pa namang next year. Pwede pa naman ako sumama next year. Meron pa namang susunod na mga taon, no? So, pwede pa. 2 beses na rin ako nakapunta eh, no, ng Ilocos Norte. 2 beses. So, ito sana yung pangatlong beses. Pang 3 years si PBBM. So, pang 3 years ko rin dapat na nakarating ng Ilocos Norte. Pero dahil nga sa nangyari, so hindi po ako nakarating. So, sayang talaga, no? Pero, sige, next year, makakasama ulit ako sa Ilocos. Ilocos Norte. Yan. So, yan mga kaibigan, no? Yung sa mga baka gusto nyong na rin, no? Share na rin yung ating live. Yan. So, limang group na lang at mag-start na tayo. Yan. Okay. At saka sa GC. Yan. Okay. So, okay na po. Okay na, guys. Yan. Okay na.
Yan, so okay na po. Salamat po kayo, June Realibit. Yan, June Realibit. So, eto na nga mga kaibigan, no? Start na po tayo. Pero bago po tayo pumunta sa ating pinaka-main topic, ay meron lang po tayong i-correct, no? Correction, no? Okay, bago tayo pumunta sa ating pinaka-main topic. Okay. Ito po, naglata. Papakita lang natin itong ano. Ang bagal naman ng green screen. Yan, okay. Yan, so bago po tayo pumunta sa ating main topic, atin po munang i-flex lang muna natin sandali, no? May ko-correct lang po tayo, no? I-correct lang po natin ito. Yan. So ito po yung Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium sa Tala, Caloocan City, no? So ito po, yung mga taga-Tala, Caloocan City, siguro alam nyo yan, no? Yan po yung hospital sa, syempre sa Tala, Caloocan. So, dito po, mga kaibigan, ay call out lang po natin yung DOH, no? Mga kaibigan, makikisuyo lang po tayo, i-call out natin ang Department of Health. Kasi ito po, napansin po namin, no, na maraming mga nagrereklamo at marami pong mga, kumbaga, humihingi ng tulong, no, kay Mayor Along Malapitan, at maraming nagagalit, no, kay Mayor dahil nga dito sa serbisyo daw ng Tala, Caloocan na napakabagal. At sabi nung iba ng mga pasyente dito ay matagal silang pumipila, emergency na nga ay napakatagal pa nila daw pumipila. Pagkatapos hindi pa daw maayos yung serbisyo at yung mga nurses, minsan talagang marami daw silang mga nakakaaway kasi hindi daw maayos yung serbisyo. So, alam naman po natin mga kaibigan, no, na yung mga, ito po yung problem minsan sa mga DOH hospital, no, sa mga pampublikong hospital. Ito po minsan yung problem kasi sa super kakulangan na rin talaga ng mga nurses at di rin natin alam mga kaibigan kung mayroong nagaganap na korupsyon, no, sa pamunuan ng hospital na yan. Di po natin alam. So, kino-call out po natin ngayon mga kaibigan yung DOH para tingnan po kung ano yung nangyayari dito sa Tala, no, na dito po sa hospital na ito ng Tala. Kasi ito po mga kaibigan ay hindi po under sa LGU, hindi po ito under kay Mayor Along Malapitan. So, medyo hindi po niya mapapakialaman kasi hindi po niya ito under, no, mga kaibigan. So, kinokorek po natin na ang Tala, Caloocan po ay under po yan ng national government, ng Department of Health at hindi po sa LGU ng Caloocan. So, Department of Health, no, kino-call out namin kayo na pakitingnan po ninyo yung pamunuan ng Tala, Caloocan, no? Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium na kilala sa Tala Hospital, no, mga kaibigan, na eto nga sana po ay inyong tingnan kung ano ba yung nangyayari dyan kasi marami pong mga nakukuha ng mga reklamo yung LGU Caloocan dito po sa hospital na to. So pakitingin po kung ano ba yung sistema nila dyan, kung may nangyayari bang korupsyon, bakit tila hindi maganda daw, no? Di umano, sabi ng mga nagrereklamo, hindi daw maganda yung serbisyo at sobrang napakabagal at kahit daw yung mga emergency na nga, no? Pero pumipila pa at napakabagal. So kung may kakulangan man dito, bawa sa mga nurses or mga staff ay pakitingnan po, no, sa Department of Health para matugunan yung mga pangailangan ng mga
kababayan natin dyan sa Tala, Caloocan. Kasi talagang importante po talaga ang hospital, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon na ang dami nating mga kababayan na talagang nagkakasakit. No? So, yan po mga kaibigan na flex po natin DOH, sa Department of Health po. Mga kaibigan, pakitingnan po itong Tala hospital na ito kung ano po ang nangyayari dito, no? So sa mga nagrereklamo po sa LGU, no, ng kay Mayor Along Malapitan, diretso po kayo mga kaibigan, kontakin niyo na lang po yung DOH dahil ito po ay hindi po under sa LGU, no? Sa DOH na lang po kayo dumiretso at kumontak para hindi po kayo, kumbaga, yung inyong pagrereklamo ay talagang matugunan, no? Kaya, mga kaibigan, alam niyo na ngayon, na hindi po ito under ng LGU. Ito po ay sa Department of Health. Yan. So, ngayon naman mga kaibigan, ay punta na po tayo sa ating pinaka main topic. Yan. So, nako, nag-fake news na naman, no? Meron po ritong DDS, nag-fake news na naman. Ang sabi po ng isang DDS ay delikado yan. Delikado talaga yan. Si Speaker Romualdez ba naman ang promotor ng korupsyon dito sa Pilipinas? O, nag-fake news, mga kaibigan, no? Biruin mo, mga kaibigan, na fake news talaga, no? So, eto mga kaibigan, papalabas lang natin, no? Okay. Kasi yung mga DDS, mahilig po sila sa paninira at fake news, no? So, palabas lang natin ito. Saglit. Okay. Okay. Ito ito po mga kaibigan ay interpellation ni Congresswoman Jinky Luistro. Alam niyo naman, kapag si Congresswoman Jinky Luistro, walang kawala ang mga corrupt, no? Okay. During your past operations, Secretary. Okay. Now, I wish to show you a graph of the revenue which you earn during your past operations. Secretary, please. There. Sabi mo, yung affidavit mo pertains to the current administration. So that is the second half of 2022 until 2023, at least for those that are shown in the graph. But if you will notice, Mr. Diskaya, yung revenue mo nag-spike 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, and even the first half of 2022. This only shows, Mr. Diskaya, that the revenue that you are generating during the former administration, 2016 to 2022, is bigger than the revenue that you are generating under the current administration. How can you explain this? See, nakita niyo na, yung spike ang revenue ng mag-asawang Biskaya 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. At kita din na mas malaki yung sa panahon noon, no? Kay Duterte, kay sa kanyang revenue ngayon sa panahon ng current administration. So, paano niya yun i-reconcile? Paano niya i-explain yun sa sinasabi niya? Nakasinungalingan na ngayon lang daw nagkakaroon ng mga ganitong klase ng korupsyon sa panahon ng current administration. Paano niya yung babangga sa data? So, hindi nagsisinungaling ang data. May data. Ang laki. Ang laki ng kinita nila, no? 2016, nag-spike, mga kaibigan, na ang kita ng mga Diskaya, 2016, 17, 18, 19, 20, 2021, at first half ng 2022. At ayon sa data na pinakita,
ay kaunti lang ang kanilang kinita, no, sa ngayon sa panahon ng ating Pangulong PBBM. Bakit? Siguro ngayon medyo call out na sila, 'di ba? Kasi remember nung pagpasok ni PBBM, 'di ba? 2022, bahang-baha na eh. Hindi naramdaman yung 13,914 na flood control ni Duterte. And 2023, 2024, kino-call out na ni PBBM. Bakit ganito? Bakit nagbabaha? Ganyan-ganyan, no? So, nagko-call out na rin si PBBM. Pero yung DPWH Secretary, si Imbonoan, parang wala lang, no? Hanggang ngayon, mga kaibigan, noong 2025, talagang ang Pangulo natin ay talagang sobrang nagalit na. At yung tiningnan niya, no, yung nakapag-trigger talaga sa kanya mga kaibigan, yung mga reporting na completed, no? Completed daw yung mga flood control projects. So, ginawa ng Pangulo natin, completed pala ha. Pinuntahan niya isa-isa yung mga nagre-report na completed. At doon nalaman ng Pangulo natin na ang mga ghost projects pala. Yung completed, ni isang araw, walang ginawa. Doon ngayon nalaman ng Pangulo natin. At siya, mga kaibigan, talagang eto na, no? Full investigation at walang sasantuhin kahit sino pa yan, no? So kung hindi pa tayo nagkaroon ng Pangulo na PBBM ng Bongbong Marcos, hindi pa ito mawawakasan. Bakit? Kasi tinolerate po ito ni Duterte. Alam ni Duterte na napakaraming nangyari ng mga ghost projects sa kanyang kapanahunan. In fact, mga kaibigan, no? Itong pag-spike, no? Pag-spike ng revenue nitong mga Diskaya noong 2016 hanggang 2022 ng first half, yan ang malaking ebidensya na totoo nga talaga na maraming ghost projects sa panahon ni Duterte. Siya din naman ang umamin si Duterte mismo ang umamin na napakaraming ghost projects sa kanyang panahon. Na nagkunwari pa, naggusto daw niyang linisin ang gobyerno, pero kita mo naman, di ba? Nagtuloy-tuloy. Talagang nag-spike pa, no, yung kita ng mga Diskaya. So hindi po niya nalinis ang gobyerno. Malamang mga kaibigan dahil baka naman involved siya dito. Kita niyo nga, no, 52 billion nga ang anak niya Binigyan niya ng 52 billion ang kanyang anak. Tingnan niyo take note. Saan ka makakakita niyan? The first time in the history of the Philippines na merong kongresista na nagkaroon ng 52 billion. Na kung tingnan mo naman ang Davao City ay binabaha pa rin. Dapat kapag 52 billion, mga kaibigan, dapat wala na talagang baha yan. Dapat sobrang ganda niya mga kaibigan. Dapat ala Quezon City Memorial na yan, no? Yung circle na hindi talaga binabaha kahit na umulan ng umulan. Dapat ganyan yan. Kasi 52 billion pero kita mo binabaha ang Davao City. At ayon sa mga taga Davao, mga kaibigan, na kaibigan ko doon, sabi nila, ay umaabot daw ng ilang oras, mga kaibigan, hindi nagsasubside ang baha kahit wala na daw ulan. So, ibig sabihin, hindi successful ang 52 billion. Sabi nga guys, sa 52 billion, budget na yan ng isang ahensya. Take note budget na yan ng isang ahensya sa buong taon, ang 52 billion. Pero ito binudget lang ng first district. Isang distrito lang ng Davao City. Ganyan kakurap sa panahon ni Duterte. Kaya siguro hindi niya nasawata ang korupsyon kasi siya mismo ang nag-tolerate ng korupsyon. In fact, mga kaibigan, di ba, tinolerate niya talaga ang korupsyon. Tingnan mo nangyari sa DOH. Pinatransfer niya ang pera ng DOH sa PSDBM. Saan ka nakakita ng ganun? First time in the history of the Philippines na merong Pangulo ng Pilipinas na gumawa niyan. Nagpa-transfer ng pera from DOH to PSDBM. Baliktad. Karaniwan, mga kaibigan, ang pera ay dapat galing sa DBM, itinatransfer sa DOH. Pero dito, si Duterte, inutos niya i-transfer ang pera, ang pondo ng DOH sa PSDBM para gamitin nila sa kanilang procurement diyan sa Parmali ng mga overpriced face mask, overpriced face shield, overpriced na mga paraphernalias tungkol sa COVID-19. So dito makikita natin, mga kaibigan, na talagang itong si Duterte ay
nangunsinti, no? Nangunsinti talaga siya. Kaya nga siguro hindi niya kayang tuldukan yung mga korupsyon, no? Sa pagdating po sa flood control project. Dahil nga siya mismo ang sangkot din, no? Malamang mga kaibigan, no? Yan po ang nangyari sa panahon ni Digong, no? So, pakita natin to mga kaibigan. Okay. Pakita natin. Okay, ito lang. Itong isa. Okay. Pakita natin yung video. Okay. Nakakainis, ang dami-daming nagpa-pop up dito. Yan. So, pakita natin yung video. Yan. Ito. Ito confession niya. The Confession of Rodrigo Duterte. Ang DPWH, ang pinaka-rocket dyan is yung Ghost Project. So walang delivery Ghost Project. Marami yan. Karamihan yan is the original director. Ipapalabas nila na may dito patula. I wish to show you a graph of the revenue which you earned during your past operations. Secretary, please. There. Sabi mo, yung affidavit mo pertains to the current administration. So that is the second half of 2022 until 2023, at least for those that are shown in the graph. But if you will notice, Mr. Diskaya, yung revenue mo nag-spike 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, and even the first half of 2022. This only shows, Mr. Diskaya, that the revenue that you are generating during the former administration, 2016 to 2022, is bigger than the revenue that you are generating under the current administration. How can you explain this? Ang DPWH, ang pinaka-rocket dyan is yung Ghost Project. So walang delivery Ghost Project. Marami yan. Karamihan yan is the original director. Ipapalabas nila na may project dito patula. Alam niya. To remind our resource person, hindi pwedeng ang pagsasabi ng katotohanan ay selective lamang. When you take your oath to tell the truth and nothing but the truth, you have to disclose everything. Hindi pwedeng ang i-disclose mo lang 23 up to 24 and then 2016 to 2022, nakalimutan mo na. How can that be possible, Mr. Diskaya? And of course, let us remind our resource person again, falsus in uno, falsus in omnibus. I am questioning the veracity of your affidavit. It is full of inconsistencies. It is full of false testimony. And with your refusal to disclose what happened during the past administration, it casts doubt, strong doubt, on the truthfulness of the contents of your affidavit. Mr. Chair, I conclude. Ang DPWH, ang pinaka-rocket dyan is yung Ghost Project. So walang delivery Ghost Project. Ghost Project. Karamihan yan is the original director. Wala daw delivery. Ipapalabas nila na Alam niya. may project dito patula. So, ayan na, kita-kita mo. Umamin mismo, si Duterte, ang tatay mo, umamin mismo, na alam niyang umpang, mayroong mga ghost projects. Alam niya. Walang delivery. Kumbaga, ninanakaw lang ang pondo. Alam niya. Pero ang tanong, matanggal ba yung sekretary niya? Wala. Sa DPWH? Hindi. Namakasal ba niya ang korupsyon ng mga ghost Hindi. control projects? Nasaan na ang 13,900 plus na flood control projects na ipinaglaban ng kanyang administrasyon noong March 2022. So, Nasaan na? Sa sinasabi niya ng mga ghost projects. At the same time, umamin din siya na kahit bigyan daw siya ng 20 years, Correct. ay hindi daw niya kakayanin
na wakasan ang korupsyon sa gobyerno. Kaya sabi niya, maghanap tayo ng Marcos. Dito sa Pilipinas, ganun, hindi ko talaga mahabol. Kaya ko, pero sa batas na ito, Constitution, even if you give me 20 years, I cannot do it. Maghanap ulit kayo ng Marcos. Or someday, somehow, somewhere, that fellow will be elected. Diba? Diba? Kaso, nung may Marcos na siniraan, tumigilan siya sa paninira, nung nasa dahig na siya. Sabi mo, maghanap kayo ng Marcos. Dahil hindi mo kakayanin ang korupsyon, ang paglaban sa korupsyon. Hands off ka na, hindi mo kaya. Diba? Inamin mo na inutil ka sa paglaban sa korupsyon. Kaya maghanap kami ng Marcos. Correct. Ito ang Pangulo namin ngayon, nilalabanan ng korupsyon. Siya mismo ang nag-expose, siya mismo ang nag-iimbestiga at ang dami ng mga natanggal. Correct. Pati yung dating sekretary. Correct. So ito na yung ginagawa ng Pangulo namin. Nilalabanan niya ang korupsyon sa gobyerno na hindi mo kinaya na gawin. So ano yan, mga DDS, ano masasabi mo sa inyong Pangulo? Real talk. Diba? Alam niya na marami daw ghost project. Alam niya, marami daw, pero hindi niya sinawata, hindi niya tinuldukan, hindi niya inaksyonan, hindi man lang siya gumawa ng paraan para talagang masolve ang problema. Alam ni Duterte na ninanakaw ang pera, pero wala siyang ginawa. Anong ibig sabihin nun? Pag alam mo ang katiwalian pero wala kang ginawa, hindi mo sinolve, anong ibig sabihin nun? Inutil ka na Pangulo. Bukod sa inutil, malamang sa malamang, kasabwat ka sa mga nakawan. Kaya ayaw mong i-expose, ayaw i-solve, ayaw mong habulin yung mga yan, ayaw mong ikulong sila dahil kasabwat ka. So kung hindi pa tayo nagkaroon ng Pangulo na Marcos, hindi pa yan talagang matutuldukan. Alam niyo ba kaya galit na galit kayo ang mga DDS? Bakit? Kasi ito nakikita. All roads lead to Duterte administration. Nakikita na itong mga korupsyon ay talagang ang tindi. 6 na taon natapos ang administrasyon ng Duterte administration, 6 years, puro korupsyon. Samantalang ang Pangulo natin ngayon, hindi siya nakatiis sa korupsyon. Kita mo, 3 taon lang. Talagang pinapabungkag na niya, no? Gipabungkag na niya ang tanan korupsyon sa gobyerno, no? Pinapagiba niya ang lahat ng korupsyon sa gobyerno. Ang Pangulo natin ngayon, 3 taon pa lang siya, mga kaibigan. So, kita natin yung pagkakaiba. Duterte, natapos na lang ng 6 na taon, wala siyang nagawa, lalong dumami ang korupsyon dahil kanyang tinolerate. Marcos, 3 taon lang, 3 taon pa lang ang Pangulo natin, hindi siya nakatiis sa korupsyon. At ito, pinapagiba niya ang korupsyon at kanyang pinapaayos ang sistema ng DPWH na talaga namang grabe ang pagkakorap at pinapaayos niya ang mga ahensya ng gobyerno at talagang kakasuhan, ikukulong kahit sino pa yan. Walang sisinuhin. Ngayon, takot na takot ang mga Duterte. Takot na takot ang mga DDS. Kasi, mga kaibigan, kitang-kita all roads lead to Duterte administration. Lahat talaga, mga kaibigan, lahat talaga nagtuturo sa Duterte administration. Kita mo? So tama nga. Nag-umpisa ng 2016, pinakita ni Congresswoman Luistro yung data, no? Pinakita. Yung Diskaya, 2016, nag-spike ang kanilang revenue. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, first quarter ng 2022. At pinakita yung data, 2023, 2024, 2025, kaunti lang ang kanilang kita. So, ibig sabihin, ngayon sa panahon ni PBBM ay naghinay-hinay na ang mga Diskaya. Naghinay-hinay na sila dahil nakikita nila na yung ating Pangulo ay, kumbaga, wala na yung hinahabol na ang mga korap. At ito nga,
Pati mga Diskaya at yung mga contractors na yan na napakaraming ay ban. Totally ban na sila. Forever ban na sila at hindi na sila makakakuha pa ng permit, no? Ban na talaga sila. At yung mga district engineers at lahat ng mga from top to bottom, ligwak sa DPWH. Hindi nagawa ni Duterte yan. Hindi iyan nagawa ni Duterte. Ni-retain niya si Mark Villar sa kabila ng talamak na korupsyon sa DPWH. Ni-retain niya yung mga district engineer sa kabila ng katotohanan na alam niya na merong nangyayaring talamak na korupsyon, ghost projects sa kanyang kapanahunan. Ganyan ang ginawa ni Duterte sa kanyang panahon. Hinayaan ni Duterte ang mga korupsyon ng mga flood control. Sinasabi niya, di ba? Sa video, sinabi niya, ninanakaw lang, no? Ghost project, wala talagang ginagawa. Sasabihin kompleto, ang nangyari, ninanakaw ang pondo. Ninanakaw, alam ni Duterte ang nangyayari. Pero eto, hindi niya pinakulong. Yan po ang nangyayari ngayon, di ba? So, yun po mga kaibigan, no? Along the investigation, nung sa Infracom, nakita mga kaibigan, napakaraming lumabas na ebidensya na talamak ang korupsyon sa panahon ng Duterte administration. Kasi kung titingnan mo nga naman, 3 taon lang ang BBM administration eh. Di ba? Kung titingnan mo, 3 taon lang eh. Tapos, eto sinasawata agad ng Pangulo natin. So, ibig sabihin, wala pa masyadong korupsyon. Diba? Samantalang yung Duterte admin, 6 na taon, natapos nila yung 6 na taon eh. Oh. Eto lang eto lang yung katanungan natin eh. Nasaan ang 13,914 na sinabi ng Duterte administration na natapos nila noong March 2022? Nasaan yun? Ipaliwanag nyo nga sa akin, mga DDS. Ipaliwanag nyo, nasaan ang pinagmalaki ng Duterte administration na 13,914 flood control projects na tinapos nila, completed. Nasaan yon? Ipaliwanag nyo sa akin, bakit hindi naramdaman ng Marcos administration pagpasok ni PBBM noong 2022? Bakit bumabaha pa rin? Ipaliwanag nyo. Sige nga, tingnan ko ngayon kung may paliwanag nyo. Maghihintay ako. Sige nga, paliwanag nyo. Magpaliwanag kayo. Paliwanag nyo, pagtanggol nyo ang inyong Duterte. Sige nga, tingnan ko. Maghihintay ako dito sa comment section. Paliwanag nyo. Nasaan ang 13,914 na sinabi ng Duterte administration na tinapos nila noong March 2022, bakit hindi naramdaman? Bakit pagpasok ni PBBM noong 2022, bumabaha pa rin? Nasaan yan? Ipaliwanag nyo. Sige, maghihintay ako. O, kita mo, walang makapagpaliwanag kahit isa. Di ba? Walang makapagpaliwanag. Kasi mismo sila na mga DDS, hindi nila alam kung nasaan ang 13,914 na sinabi noong March 2022 ay natapos daw. Sige, maghihintay ulit ako. Paliwanag nyo yan. Kailangan nyo ipaliwanag yan. Ipagtanggol nyo yung inyong idolo. Ipagtanggol nyo, Duterte. Sige. Hinahamon ko kayo ngayon. Pag hindi nyo yan maipaliwanag, mga tanga kayo, mga bobo kayo, mga mal-edukado kayong lahat ng mga DDS. Ipaliwanag nyo. Mag-aantay ako. Walang nakakapagpaliwanag. So, confirm. Mga bobo kayo, mga tanga, mga bugok kayo. Confirm, kayong mga DDS, mga tanga, mga bobo, mga bugok. Hindi kayo makapagpaliwanag. Diba? Confirm. Confirm na ang tatay nyo ay kurakot. In fact, nanalo pa siya. 2017, the most corrupt person of the year. Most corrupt person of the year.
Nanalo ang inyong tatay. Most corrupt. Biruin mo very ironic pagpasok niya 2016, nominated agad. Pagpasok niya 2016, nominated agad siya. The most corrupt. Pagdating ng 2017, panalo. Panalo siya. Award niya yun. International award. The most corrupt person of the year. Nakahanay niya sina Putin, no, yung mga black American, nakahanay niya, no, yung mga leaders ng iba-ibang mga bansa na talaga namang mga kurakot. 2017, the most corrupt person of the year. Ay, talaga naman. Jack Lee, kayong mga DDS, huwag kayong manood dito dahil mabubuisit lang kayo sa vlogger na ito. Ay, nako. So, tuloy natin. Tuloy natin, no? Okay. Okay. Ituloy natin. Grabe, no? Huling-huli. Yan. So, ayan, no? Siguro, masaya na siguro yung nagtanong sa akin, nasagot na kita, ha? Masaya ka na, no? Masaya ka na dyan. Okay, yan. So, nakita nyo na, di ba? O gusto nyo ulitin ko yung video? Gusto nyo ulitin ko yung video para lalo kayo mapahiya. Diba? Renato, PBBM, the great president, extend more 20 years. PBBM, the great president, extend more. Yan. O nga, no, sana ma-extend pa siya ng 20 years. Kasi anong sabi ni Duterte? Maghanap kayo ng Marcos. Kahit bigyan ako ng 20 years, hindi daw niya kaya na lutasin ang korupsyon. Kaya maghanap kayo ng Marcos. Yan ang sabi ni Duterte. Ayan, naghanap tayo ng Marcos. Eto na ngayon. Ang misyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay wakasan ang korupsyon sa gobyerno. Naniniwala ako na ito ang kanyang mandato galing sa Panginoon. Kasi ang Panginoon ang naglagay sa ating Pangulong BBM. Ang Diyos ang naglagay sa ating Pangulong Bongbong Marcos na maging Pangulo ng Pilipinas. At ito ang kanyang mandate sa ating Pangulo, ang linisin ng ating Pangulo ang gobyerno. Yan mga kaibigan. Kasi kita mo, hindi nyo ba pansin? Ilang dekada na Ilang dekada na mga kaibigan ang nagdaan. Wala ni isang Pangulo ang naglakas ng loob na i-expose ang lahat ng ito at talagang linisin ang gobyerno. Wala ni isang Pangulo ngayon lang sa panahon ni PBBM. Diba? Kaya galit na galit ang mga DDS. Bakit? Kasi sa pag-i-expose na ito ni PBBM, all roads lead to Duterte administration. Sa pag-i-expose na ito ni PBBM ng mga katiwalian, lahat pumupunta, bumabagsak sa Duterte administration. Yan talaga ang katotohanan. Lahat bumabagsak sa Duterte administration. Yan ang totoo, mga kaibigan, no? So, kitang-kita natin, talagang
marunong talaga ang Panginoong Diyos, no? Dahil siguro nakita niya, masyado nang hirap na hirap ang mga Pilipino sa korupsyon. So ngayon naglagay siya ng Pangulo na may takot sa Diyos, may pananampalataya sa Diyos, may pagmamahal sa bayan, sa mga Pilipino, at talagang kayang ipagtanggol ang bansa natin at talagang merong puso para wakasan ang lahat ng mga korupsyon na ito na hindi nagawa ni Duterte. Dahil si Duterte, anong sabi niya? Madami din akong nanakaw. Sabi ni Duterte, marami rin akong nanakaw. Naubos na nga lang. Maniwala kang naubos na ang nanakaw niya? Eh samantalang hanggang ngayon, no? Nakakapagbayad kay Kaufman. Milyones every month. Saan niya kukunin yon? Hindi naman milyones ang kanyang pension. Oh. 'Di ba? So, tama yung sinabi niya, marami siyang nanakaw. Pero mali yung sinabi niya na naubos daw, 'di ba? So si Duterte po mismo ang umamin na marami siyang nanakaw. At proven po 'yan na marami siyang nanakaw. Dahil kitang-kita naman po, no, sa kanilang lifestyle. At kitang-kita, ano, grabe mga kaibigan, hindi sila nag-a-accounting. Sabi ni Sara Duterte, hindi sila nagbibilang ng gastos nila. Basta gagastos lang sila. Diba? O, nakakapagbayad ng milyon-milyon kay Kaufman every month. Diba? Yung kanyang mga anak, nakakapag-travel anywhere in the world. Grabe yung kanilang lifestyle, mga kaibigan. Lifestyle ng kala mo mga bilyonaryo. Kasi maraming nakulimbat sa bayan. Di ba? So, tuloy na natin mga kaibigan Lorna Rafael, true. Umamin mismo si Digong na nagnakaw nga siya. Correct, no? Siya mismo nagsabi, nagnakaw siya. No? Mga kaibigan, siya po ay nagnakaw. Yeah. So, ito mga kaibigan, no? Okay. So guys, ano lang natin to, flex natin to. Ito po kasi, meron pong emergency alert, no? Yung witness in danger, mga kaibigan, in danger po yung buhay ni Bryce, no? Bryce now in Pasay City Jail. If he dies, justice dies with him, no? Bryce Erickson Hernandez, the lone whistleblower with direct testimony against Senators Jinggoy Estrada and Joel Villanueva, has been transferred to Pasay City Jail, a known danger zone. He is now fully exposed to threats, retaliation, and silencing. If anything happens to him, the blood will be on the hands of those who allowed this transfer and on those who stand to benefit from his silence. This is not just negligence. This is complicity, no? So, mga kaibigan, we demand immediate relocation to a secure, protected facility. Full DOJ explanation and accountability from jail authorities, no? So, the people are watching. The nation will remember. Tandaan niyo mga kaibigan, kapag si Bryce ay nagganon sa Pasay City Jail, sinong mananagot? Yung may gusto na i-transfer siya sa Pasay City Jail. At sino yon? Si Jinggoy. Alam naman natin mga kaibigan, no? Hindi safe doon yung whistleblower. Kapag siya ay ginanon para mapatahimik, sino pa ang magte-testify against Jinggoy and Joel Villanueva? Wala na, mga kaibigan. At mga guys inaasahan na itong si Bryce ay marami pang ikakanta. Marami pa siyang ikakanta, mga kaibigan, na sangkot dito, no? At ang mga sangkot dito, mga kaibigan, ay yung, alam niyo na, nasa kabilang kubol, no? Yung mga kaalyado nila, mga kaalyado nila ng mga Duterte din. So, eto ngayon mga kaibigan ang kinatatakutan dahil alam naman natin na hindi po safe diyan. Yung si Bryce na yan, no whistleblower, hindi po siya safe diyan sa Pasay City.
city jail, no? Kaya sana ay mai-transfer siya sa custody ng kahit sa PNP or sa DOJ na lang. Basta wag lang siya dyan sa Pasay City Jail, no? So, yan po mga kaibigan, no? So, isa pa, eto nga po mga kaibigan, ang sinasabi po nitong mga DDS, no? Kanila pong pinaparatangan, no? Si Speaker Martin Romualdez, keso ganito, keso ganyan. Pero ang nakakatawa lang po kasi, dito po sa Senado, nag-name drop at dinamay si Speaker Martin Romualdez. Pero ni isang ebidensya. Walang pinakita. Pero sa Congress, may nag-name drop ng mga senador at may pinakita ng mga ebidensya. So sabi nga po ni Pangulo, ni PBBM, dapat may evidence, di ba? Kasi madali nga lang naman mag-name drop. Sabi mo, ay inutusan ako ni Speaker, ay kay Speaker Martin ito, madali lang mag-name drop, no? So bakit po nag-name drop ang mga tao? Iba-ibang reason. Minsan, para gamitin yung pangalan para mapadali ang transaksyon. Pangalawa, gamitin yung pangalan para talagang makuha nila yung kanilang gusto. Kasi syempre, pag ginamit nila yung pangalan ni Speaker, sasabi, kay Speaker pala to, sige na. Di ba? Pangatlo, ginagamit yung pangalan dahil pwedeng totoo. So yan po mga kaibigan, yung mga reason. Pero, kung sakaling ginamit ang pangalan ni Speaker dahil totoo, dapat, di ba, kapag totoo, merong ebidensya. So yan nga mga kaibigan, ang dinidemand natin doon sa mga nag-name drop na magbigay kayo ng ebidensya. Kasi madali lang mag-name drop. Kahit sino pwedeng mag-name drop. Di ba? Kahit sino pwede mong sabihin Madali lang mag-name dropping. Pero ang mahirap ay ang latag ng ebidensya. Tingnan mo si Sara Duterte. Panay ang name drop, di ba? Kesyo, pinapatsugi daw siya. At sabi niya, pinagbintangan niyang magpapatsugi daw sa kanya si Speaker, si F. Elisa, si PBBM. Pero, anong sabi sa investigation ng intelligence at ng NBI at ng DOJ? There's no threat. Walang threat sa buhay ni Sara Duterte. Ibig sabihin, sinasabi lang niya yun, para akusahan si PBBM, si F. Elisa, at saka si Speaker na siya daw ipapaganon. Pero, nung tiningnan, nag-imbestiga ang Intelligence Department, DOJ, NBI, Armed Forces of the Philippines, nung nag-imbestiga sila, wala silang nakita na banta sa buhay ni Sara Duterte. Yan mga kaibigan. Isa pa, si Bibi Sara ang hiling magsabi na, si Speaker daw ganito, ganyan. Ang dami na niyang binintang pero ni isang ebidensya. Wala siyang inilatag. So anong tawag doon? Marites, no? Puro lang laway, puro lang akusasyon, pero wala namang ebidensya. Kanino nagmana? Tatay niya. Sa tatay niya nagmana na umamin na sa tagal niya na naging piskal, natutunan daw niya kung paano magtanim ng intriga at magtanim ng ebidensya at gumawa ng mga gawa-gawang kaso. So in short, may pinagmanahan, di ba? Yan po, may pinagmanahan. Mahilig mag-invento ng intriga, gawa-gawang ebidensya, at pagkatapos, wala namang mailatag na totoong ebidensya. Katulad ng ginawa ni Duterte kay Leila de Lima. Inakusahan, may sex video daw. My God, ni isang tao, wala man lang nakapanood nung sinasabi niya. Puro laway, pati testimony, puro laway, walang dokumento. As in, wala. Ano nangyari? Nung wala na si Duterte, anong nangyari? Yung mga nag-witness noon, nakonsensya. So, nung ginawa, lahat yun, kanilang mga sinasabi noon ay kanilang binawi.
Dahil tinakot lang daw sila noon ni Duterte. Tinakot lang daw sila noon na ganito ang sabihin nyo, ganito. Dahil kung hindi, kayo ganun. O, diba? So, anong nangyari ngayon? Ayan na yung justice, justisya. Si Leila de Lima, kongresista na. Nakabalik na si Leila de Lima, kongresista na siya. At sino ngayon ang nakakulong sa ICC? Si Duterte. Karma. Yan ang karma. Kapag kung anong ginawa mo sa buhay mo, kapag nanggipit ka ng mga tao, kapag yung mga tao inakusahan mo, pinakulong mo, na wala namang kasalanan, karma ang abutin mo. Yan ang nangyari kay Duterte ngayon. Karma. Di ba? Karma. Di ba? So, eto mga kaibigan, no? Eto po yung gustong mangyari ngayon ng mga DDS. Si Speaker Martin Romualdez ay bumaba sa pwesto at si Speaker Martin Romualdez ay mag-resign. Bakit nila gustong mag-resign si Speaker? Obvious. Gusto nilang patalsikin ang ating Pangulo, no? So, ito po ngayon mga kaibigan, sinasabi ng mga DDS na kailangan daw i-fix, no? Kailangan daw para daw ma-fix ang Kongreso, para daw maayos ang Kongreso, dapat daw mawala si Speaker Martin, dapat daw mapalitan. Well, mga kaibigan, ang Kongreso po ay hindi sira para i-fix, no? Ang pinifix lang ay ang sira. Bakit hindi po sira ang Kongreso? Dahil maayos po ang pamumuno ni Speaker Martin Romualdez. Matatag ang pamumuno ni Speaker Martin Romualdez na pag-unite niya ang iba-ibang mga partido, ang iba-ibang mga paksyon ay kanyang napag-unite at nagagawa ng maayos on time ang mga trabaho ng Kongreso. So, ibig sabihin, maayos po na liderato, strong leader, hindi kailangang palitan. Diba? Yan po ang katotohanan. So, eto mga kaibigan, hindi sira ang Kongreso. So, bakit may gustong ayusin kuno? No? Katulad ng po ni Toby Tionco na naghahangad na maging Speaker of the House. No? Because the truth be told, hindi naman ang House ang gusto nilang ayusin. Ang gusto nilang pabagsakin si President Bongbong Marcos, no? So the real agenda, palitan si Speaker Martin para mas madaling patalsikin si PBBM. For almost 3 years under Speaker Martin Romualdez, the House has been maayos ang trabaho, align sa Pangulo, walang gulo, walang eksena, puro batas ang focus. So again, bakit kailangan palitan si Speaker Martin? Because he's the firewall. Siya po ang sinasabi nating first line of defense ng ating Pangulo. Na kapag nawala po si Speaker Martin Romualdez sa Kongreso, ang ating Pangulo ay, kumbaga, madali na siya na mapapabagsak kasi wala na ang Speaker na talagang nagtatanggol sa kanya. Diba? Make sense mga kaibigan? Kapag nangyari ito ng mga DDS na iluklok si GMA mga kaibigan, kaalyado ng mga Duterte, ninang ni Sara Duterte. So yan po ang kanilang gusto, no? Na iluklok si GMA, palitan si Speaker Martin Romualdez, tapos gagawa-gawa sila ng kanilang impeachment. Remember, galing sa bibig ni Sara Duterte, mga kaibigan, sa bibig niya mismo nang galing na sugar importation number 1 pa lang ay nakaredy na ang kanilang impeachment para kay PBBM. Take note sugar importation number 1 pa lang, nakaredy na ang kanilang articles of impeachment para kay PBBM. Inamin mismo ni Duterte, ni Sara, sa kanyang bibig mismo nang galing na si PBBM daw ang dapat na i-impeach. Take note, sugar importation number 1, nandyan pa, si Vic Rodriguez. 2022 yan nangyari.
pinapa-impeach na nila at gusto na nilang i-impeach si PBBM. So, ibig po sabihin, totoo po yung mga kumakalat noon na balita na nagkaroon ng rigudon, no, sa House of the Representative. Pero dahil strong leader si Speaker Martin Romualdez, ay hindi po nagtagumpay yung kanilang pagpapabagsak sa liderato ni Speaker Martin Romualdez. Dahil yung mga kongresista ay lumapit kay Speaker Martin at sila ay nagsumbong na sila ay kinakausap ni GMA para ikudita si Speaker Martin Romualdez. So hindi po sila nagtagumpay. Second attempt, ginawa na naman po ni GMA, hindi pa rin nagtagumpay, mga kaibigan. So kaya po galit na galit si VP Sara Duterte kay Speaker Martin Romualdez. Pansin niyo ba, mga kaibigan, sobra ang galit ni Sara Duterte kay Speaker Martin Romualdez kasi yung kanilang plano ay hindi po nangyari. Naunsyami ang kanilang plano sa pagpapabagsak, pagpapaalis sa pwesto kay PBBM. Totoo po, no? Sino ba yan si GMA? Gloria Macapagal Arroyo po. GMA, Gloria Macapagal Arroyo. No? So, yan po ang katotohanan. Hindi yan fake news. That is proven. Diba? So, mga kaibigan, ako pumupunta po ako ng House of the Representative, nagko-cover. At nalaman po natin dyan, no, na mismo yung mga kongresista mismo ang nagsabi. Lumapit sila kay Speaker Martin Romualdez at nagsumbong na sila ay kinakausap ni GMA para sumapi, no, kay GMA, kay Gloria Macapagal Arroyo at ikukudita si Speaker Martin Romualdez. Kasi nga, ang plano, the real plan ay magiging 10 years na pamumuno ni Sara Duterte. GMA formula. Nung pinabagsak si Erap, naging Pangulo si Gloria, at pagkatapos ng maging Pangulo ng 4 na taon, after that ay pwede pa siyang tumakbo sa pagkapangulo. Kaya naging 10 taon ang kanyang presidency. Yan po ang talagang plano ni GMA at ni Sara. Pero naunsyami, kaya sobra po ang galit ng mga ito kay Speaker Martin Romualdez. Yan po ang katotohanan at wala pong halong kasinungalingan. Kaya sila galit na galit kay Speaker Martin Romualdez dahil hindi nila magawa na patalsikin ang ating Pangulo dahil kay Speaker Martin Romualdez. Diba? Sabi ni Dark Blue, kay Duterte daw, build, build, build. Samantalang kay PBBM daw, destroy, destroy. Wait, sino bang nag-destroy sa PBBM administration? Di ba si Duterte? Nakalimutan mo na ba? Tumatakbo pa nga lang si PBBM, dinidemolish na ni Duterte. Nagsabi na agad si Duterte na meron tayong presidential gumagamit ng ng Coke. Later on, nag-name drop na talaga siya. Pagkatapos, sabi pa niya, weak leader, hindi daw maasahan sa panahon daw ng krisis. Pagkatapos, sabi pa niya, spoiled brat. Biruin mo nagulat tayong lahat noon kasi ang alam natin, ang ganda ng relasyon ng Marcos at Duterte. Ang alam natin, ang ganda ng relasyon ni Duterte kay PBBM. Kasi si PBBM full support kay Duterte. Nung nangangampanya as president at nung Pangulo na si Duterte, full support si PBBM. Kaya nagulat tayong lahat, bakit niya sinisiraan si PBBM? Diba? All the while, sinisiraan niya si PBBM, pinapabagsak niya. Diba? Pero nanalo pa rin si PBBM dahil may mga loyalista. Si PBBM, may loyalista ang Marcos. Merong Marcos supporters. Diba? So doon pa lang pinapabagsak na niya si PBBM Tapos nung nanalo si PBBM, ganun pa rin. Di pa rin siya tumigil. Kailan lang tumigil si Duterte? Nung nasa dahig na siya nakakulong. Doon lang siya tumigil. Pero hindi siya tumigil nung nandito pa siya, nung hindi pa siya nakakulong.
Pumupunta pa siya sa iba-ibang panig ng bansa, kumakausap ng mga retired general, kumakausap ng mga dating tao sa gobyerno para ihanda sa kanilang kudeta, sa kanilang people power kuno. At ito nagpa-signature campaign pa siya para ihiwalay ang Mindanao. My God! So yung nanggulo talaga, no? Si Duterte. Kung titingnan natin, kawawa talaga ang ating Pangulo BBM administration ang talagang pinakakawawa sa lahat na administrasyon na nangyari. Kasi yung Pangulo na pinalitan niya, greedy, matakaw sa kapangyarihan at matakaw sa salapi. Yun bang tipong natapos na siya ng 6 na taon, gusto niya maupo ulit? Yun bang tipong natapos na siya ng 6 na taon, hindi pa nasatisfy yung kanyang kasakiman sa power at sa pera, gusto pa niyang ipalukluk ulit ang kanyang anak na Duterte? My God! Napaka-greedy ng mga Duterte. Ang kakapal ng mga muka, greedy, na wala namang nagawa sa bansa natin kundi sirain ang ating bansa, pagtsutsuggihin ang mga Pilipino na mga mahihirap. Napaka-greedy ng mga Duterte. Wala namang nagawa sa bansa natin kundi ibenta yung ating yung West Philippine Sea, ibinigay sa China. Ibinigay sa China ang Baho de Masinloc na napakayaman sa mga yamang dagat. Grabe, ang lalaki ng isda dyan. Baho de Masinloc, ibinigay sa China. Wala namang nagawa si Duterte. Kundi papasukin dito yung mga pugo, papasukin dito yung mga Chinese from mainland China. Take note, yung merong mga record ng krimen, yung mga wanted doon sa China, pinapasok dito, binigyan ng birth certificate, binigyan ng Philippine passport, naging negosyante dito, namuhay bilang Pilipino, pero wala silang dugong Pilipino. Galing talaga sila sa mainland China. Malakas lang sa Duterte administration kaya sila nagkaroon ng birth certificate. Samantalang kita nyo mga Pilipino hirap na hirap magkaroon ng birth certificate. Yung iba na hindi nakakuha ng birth certificate, hirap na pero itong mga Chinese na to, ang bilis. Yan po ang legasiya ni Duterte. Nagkaroon pa tayo ng first mayor na Chinese, Alice Goo, legacy din ni Duterte. Kita nyo, winasak niya ang bansa natin. Winasak ni Duterte ang ating bansa. Wala siyang ginawang maganda sa bansa natin. Pati yung tinatawag yung Bill Project, 119 ang pinangako, 12 lang ang tinapos. My God! Ano nga sabi nila Ariga doon? Pinautang daw ng World Bank ang Pilipinas ng ilang bilyon. Pagkatapos, ang natapos ni Duterte, 3%. 3% only na infrastructure ang natapos. My God! Anong ginawa ni Duterte sa bansa natin? Winasak niya ng tuluyan ang ating bansa. Wala siyang nagawa sa bansa natin na matino. Puro mga kasamaan, di ba? Kaya wala po tayong reason para matuwa sa Duterte administration. There's no reason for us, na matuwa sa Duterte administration dahil wala pong nagawang maganda ang Duterte administration. Puro kapalpakan, puro kasamaan. Winasak ni Duterte ang Pilipinas. At naging tampulan tayo ng katatawanan sa panahon ni Duterte, Pinagtatawanan yung ating bansa, pinagtatawanan yung ating leader ng ganyan, ang leader natin, minumura ang Diyos, minumura ang Papa sa Roma, minumura ang mga kaparian, at pagkatapos, binobroadcast niya, na manyakis siya, na pinasok niya yung kanilang maid sa loob ng kwarto at yung kanyang finger ay ipinasok doon sa loob ng babae. My God! Pinagmalaki! All over the world, pinagmalaki yan. Naging tampulan tayo ng ridicule ng mga iba-ibang mga leaders ng iba-ibang mga bansa na meron tayong presidente na Duterte na manyakis. My God! At umamin pa na siya ay addicted sa fentanyl at nagme-merigine. Na tuwing siya ay pumapasok sa Malacanang, nag-MJ para hindi siya makatulog. My God! My God! Naging tampulan tayo ng talagang ridicule, ng pangungutya ng mga iba-ibang mga bansa dahil meron tayong presidente na bangag na si Duterte na umamin mismo na bangag siya sa fentanyl at siya ay gumagamit
ng MJ. Biruin mo para daw hindi siya makatulog. So, every day gumagamit siya ng MJ, which is ang MJ ay isang prohibited, no? Prohibited ito. Bawal na substance dito sa Pilipinas. Illegal. So, sino ngayon ang tunay na addict? Sino ngayon ang tunay na bangag? Walang iba kundi ang inyong idolo na si Duterte. Ang tunay na bangag. Diba? So, kaya mga kaibigan, no? Itong nakakatawa, no? Nakakatawa talaga na itong mga DDS na to ay kumbaga, minsan sasabihin nila, mananalangin sila sa Diyos, no? Na ibalik daw si Duterte, etc. etc. Sa tingin nyo, papakinggan kayo ng Diyos. Minura na nga, no? Minura ng inyong idolo ang Diyos. At hindi siya naniniwala. Pinagdudahan niya. Kasi, Diyos daw ba yan nagpapako sa krus? Diyos daw yan? Sabi niya, Diyos siya nagpapako sa krus? Maniwala ka? Kung ako Diyos, hindi ako magpapako sa krus. Tamo, di ba? Kaya mga kaibigan, ang nangyari sa kanya ngayon? Karma. Nakarma siya kasi minamak niya ang Diyos na may gawa ng langit at ng lupa. Minamak niya, kaya siya ngayon ay nakarma. O, di ba? So, ano? So, tuloy natin. So, yan ang mga kaibigan, no? Yan na. Sino yung gustong mamuno? No? Merong mga gustong umeksena, gustong mamuno at palitan si Speaker Martin Romualdez. So, nandyan yung si Toby Tiongco, no? Known as Duterte supporter, gustong maging speaker. Sino pa? Andyan si Duke Frasco, kaibigan ni BP Sara, yung asawa niya, spokesperson ni Sara Duterte dati, no? So, do the math. Loyalty ba nila kay PBBM o kay Sara? Diba? So, natitiyak ko ang loyalty nila ay kay Sara, nasa Duterte, no? So, may legal online gambling si Albi Benitez, ha? Kita nyo, ha? Gustong maging Speaker of the House, gustong palitan si Speaker. May legal online gambling na si Albi Benitez. At lalong lumago ang kanyang online gambling na business sa panahon ni Duterte. No? Gusto rin niya maging Speaker. So, kung titingnan natin, mga kaibigan, no, they're not independent. They're strategically positioned para bumalik sa kapangyarihan ang mga Duterte. No? Yan po mga kaibigan. So, the house is not broken. Hindi natin kailangang mag-recast kung okay naman ang bida. Speaker Martin is doing the job well. Tahimik ang Kongreso, walang basang ulo, focus sa legislative support for Bagong Pilipinas. So kapag pinalitan si Speaker Martin, ano ang magiging kapalit? House divided, confused at open season na si PBBM sa mga kalaban, no? So eto mga kaibigan, no, hindi pwedeng i-fix yung hindi naman broken. So kapag yung sinasabi nila na i-fix natin yung house kasi dapat na ayusin, ay hindi po. Ang inaayos lang ay yung magulo at yung broken. Sa issue po ng House of the Representative, ito po ay hindi na kailangan na i-fix dahil ito po ay hindi naman broken at hindi naman po ito magulo. Maayos po ang pamumuno ng ating Speaker Martin Romualdez. So wag po nating bilhin yung kanilang mga estratehiya, no, ng mga anti-Marcos, mga anti-Romualdez, no? At mga maka-Duterte, wag po natin bilhin yung kanilang mga pautot, no, sa kanilang mga buhay na kesyo ang House of the Representative daw ay magulo, dapat daw ayusin, dapat daw papalitan ng speaker. So wala pong ganon. Maayos ang House of the Representative, maayos ang pamumuno ni Speaker Martin Romualdez, kalma ang ating Speaker Martin Romualdez, napakaraming binato sa kanya ng mga akusasyon since 2023. Ang daming binato sa kanyang akusasyon ni Sara Duterte, ni isa walang napatunayan. Take note, ni isa walang napatunayan. Yan po mga kaibigan, ang katotohanan, no? Okay.
Ah, galit na yung mga ano dito, oh. Galit na dito yung mga DDS. Galit na galit ang mga DDS. Bakit pa kayo galit na galit? Okay, basa tayo ng comment. Tapos sasagutin natin ang kanilang mga komento, no? Para matuwa sila. Okay. Okay. Sabi ni Reynold, ako Reynold, hindi ka talaga updated, no? Pero sagutin natin. Sabi ni Reynold, ninakaw pa ang reserve gold. Ang tagal na issue na nito. Yan ba yung yung sinasabi niyong nagbenta? O, sinagot na po yan ni Finance Secretary Jokno na ngayon ay nasa Bangko Sentral ng Pilipinas at sinagot na rin po yan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ang pera na pinagbintahan ay nasa Bangko Sentral ng Pilipinas at ang sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ginagawa talaga ang pagbebenta ng gold kapag mataas ang bentahan. Ginagawa daw talaga yan ng every administration na mga nagdaan at up to now, practice daw yan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na magbenta ng gold. Hindi daw yan, kumbaga hindi yan ngayon lang nangyari, kundi yan ay ginagawa sa lahat ng administrasyon. Nagbebenta sila ng gold kapag mataas ang bentahan. At ang pinagbentahan ay nasa Bangko Sentral ng Pilipinas at dahil dyan, lumago pa. No? Lumago pa ang ating, may sinasabing Bangko Sentral ng Pilipinas, no? Lumago yung ating GDP, lumago yung ating, nakalimutan ko yung nabasa, lumago, no, mga kaibigan, yung ating kaperahan, no, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, no? Matagal na yan, eh. In fact, ilang beses ko na na-vlog yan, mga kaibigan, tungkol dyan sa gold na yan na binenta, no, ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kung gusto mo ng maayos na kasagutan, paki-scroll mo na lang yung aking mga live, no? Scroll mo at hanapin mo. Kasi matagal ko na yan na i-vlog, maraming beses na rin. Kasi matagal na na-issue yan, eh. Parang hindi ka updated, no? Ngayon ka lang ba nakapasok sa mundo ng social media? Bakit yung issue mo ay napakatagal na? No? Or naka-predata ka lang ba? Kaya hindi mo alam? No. Diba? So sabi naman ni sino pa? Eduardo Cabillada, luslus ni mo. Ikaw dong, luslus po di mo dong. Base na kay luslus dong, paglusi dong. Kuwa kay mahimo dong, paglusi, inato nimo imong lagay, ha? Ang imong uti, nagamayot kaayo dong, inato nimo, ha? Kuwa kay mahimo dong. Kanang akong masulti sa imo, kuwa kay mahimo, inato nimong imong lagay, ang imong utin, inata. Sorry po sa mga Tagalog, Bisaya po yun, eh. Kasi taga Mindanao po ako, eh. Pareho po kami ni Duterte, no, ng salita. Taga Mindanao din po ako. Pero ayaw namin sa mga Duterte, no? Marcos kami. Yan. Okay, so sabi naman ni Noel Bondo, ngayon lang nangyari, isa pangulo ng ibang bansa, ang pagbawi ng pera, nakakahiya talaga kao. Ano yun? Ano yun? Ngayon lang nangyari, isang pangulo ng ibang bansa, ang pagbawi ng pera, nakakahiya talaga. Ngayon lang nangyari, isang pangulo. Ayusin mo nga yung construction mo ng tanong. Ngayon lang nangyari, isa pangulo ng ibang bansa, ang pagbawi ng pera, nakakahiya talaga kayo. Ayusin mo muna, ayusin mo ang pagko-construct ng iyong comment, no? Okay. Renato, napahiya si Dotae, kulong.
ang asong may rabies. O nga, no? Nakakulong siya ngayon. Sabi niya, di ba, pag dumating daw dito yung ICC, lalaban daw siya, ganun-ganun daw. Hindi daw siya magpapakulong. O ano nangyari sa kanya? Nakulong siya. Nasa ICC. Nasa The Hague. Di ba? At Lorna Rafael, true, umamin mismo si Digong na nagnakaw siya. Correct. Sabi naman ni Evelyn Lima, ambot sa imo. Ambot pud sa imo, day. Kung wa kay mahimo, day, pagliat sa imong bilat. Yan. Rans and Rog TV, volunteer lang, Kefman. Excuse me, Rog, si Kaufman ay mukhang pera. Hindi siya magpo-volunteer. Take note, si Kaufman po yung lawyer na mukhang pera kasi nga siya ay di-kalibre. Di-kalibre daw siya eh. Pinagyayabang niya eh. Siya ay lawyer na di-kalibre. So hindi po siya pwedeng volunteer. Okay? Sabi naman ni Rans Rogue TV, nagsalita ang may maraming nagawa sa bayan. Ay, oo, totoo. Maraming nagawa sa bayan ng ating Pangulo, BBM. Yan. Okay. Raymond Tenorio, kaya hindi kayo manalo-nalo sa eleksyon? Sinungaling mga vlogger niyo. Haha. Oh, parang kayo naman ang hindi nanalo sa eleksyon eh. Tignan nyo. 2025 election, sino lang ang pumasok sa PDP laban? 2 PDP laban lang pumasok. Bongo at Bato. Si Marcoleta, independent yun. At ang nagdala kay Marcoleta, INC. 2 lang sa PDP laban ang nakapasok. Nagsabi pa si Duterte kung hindi nyo iboboto ang Duterte, wag nyo na akong isipin, kalimutan nyo na ako. Nagsabi pa siyang ganun Pagkatapos hindi naman binoto ang Duterte, 2 lang ang nakapasok. Ginaya ko lang si Sara. Isip bata, di ba? Sabi ni Sara, wala kayo. Ganyan si Sara eh. So ginagaya ko lang, no? Yan. So ano pa? Bakit nyo alam? Yung kay BBM, hindi mo alam. Kay Tamba at ko, hindi mo rin alam. Anong alam yun? Anong tungkol yan? Tungkol saan yun? No? Linawin mo ha. Hindi maintindihan yung sinasabi mo eh. Sabi naman ni ate, Bulabog, ate, huwag ka selective. Saan ako naging selective? Pakilatag, saan ako naging selective? Okay. Ang sabi naman ni Raymond Tenorio, sa sarili nyo na lang pinagloloko nyo. Sarili nyo ang inyong pinagloloko. Dahil naniniwala kayo sa mga Duterte kahit niloloko na kayo. So kayo, pinagloloko nyo ang sarili nyo. Diba? Yan. Anong hindi manalo-nalo? Bakit pasok ang Duterte sa balota? OMG. Siyempre, sa balota, nandun talaga sila. Lahat naman nakapasok sa balota eh. Lahat pasok sa balota. Pero, hindi pasok doon sa mga nanalo. 2 lang ang nanalo sa DDS, no? PDP laban, 2 lang ang nanalo. Bongo at saka si Bato de la Rosa. Si Marcoleta, independent yun. At ang nagpanalo nun, INC. So, 2 lang ang talagang PDP laban. Diba? Duterte, 2 lang ang pumasok. My God. My God. Oh. Diba? Okay. Okay. Renato. Lapag kayo ng nagawa ni Duterte kung meron ba. Kung wala, wag na kayo pumutak kasi
kinahihiya nyo si Dutae. Correct, no? Maglapag sila ng mga nagawa ni Dutae. Kung wala, huwag nang pumutak. Tama, no? Sabi naman ni Dark Blue, magkano bayad sa'yo ate? Kaya magsikmura. Sana nga, may bayad ako, no? PBBM, magre-request lang ako. Pwede ba? Pwede ba? Bayaran nyo ako kasi wala akong bayad eh, no? Ang kuri-kuripot mo, BBBM, pwede ba? Pwede ba bayaran mo ako? Tatanggapin ko kahit 1,000 lang, monthly, bayaran mo lang ako. Super kuripot po kayo, BBBM. Palibasa kasi Ilocano kayo. Baka magalit sa PBBM. Yan, mahal na Pangulo, okay lang kahit hindi niyo ako binabayaran kasi yung akin pong suporta sa inyo ay galing sa aking puso, sa kinaubuturan ng aking puso at sa laliman ng aking atay, no? Yan po ang aking suporta sa inyo. Hindi ko na kailangan ng bayad. Okay lang po kahit walang bayad. Kumbaga, willing ako na magsuporta sa inyong administrasyon dahil nakikita ko na maganda ang inyong ginagawa. So, hindi ko na kailangan ng bayad. Diba? Real talk. Yan. Okay. Baka, hindi ko okay. Flood control po ba? Flood control ng Duterte administration, March 2022 ito ha. In-announce po ito ng Duterte administration, March 2022. Take note March 2022. Natapos nila ang 13,914. Yan nga po ang problema no? Kung ititrace natin, nasaan yung 13,914 na mga flood control projects? Bakit bumaha? At patuloy na bumabaha noong pagpasok ni PBBM sa Malacanang 2022, 2023. Kasi kung meron talagang nagawa na 13,914 ang Duterte administration, di ba dapat hindi babaha? Di ba dapat nararamdaman sana ng Marcos administration? Kasi kung titingnan natin mga kaibigan, dapat yung Marcos administration ang magbe-benefit ng flood control ni Duterte. Kasi biruin mo, ang dami nun, guys. 13,914 ang flood control ni Duterte na natapos noong March 2022. Expected yan na ang magbe-benefit sana niyan ay ang administrasyon ni PBBM. Pero bakit hindi yata naramdaman? So doon mo makikita na malamang ito yung sinasabi ni Duterte na napakaraming flood control ng mga ghost projects, ninanakaw lang daw ang pera. So ang tanong, alam niya na may maraming ghost projects, maraming projects, mga ghost flood control projects. Alam niya na ninanakaw ang pera. Pero ang tanong, bakit pinayagan niya? Bakit hinayaan niya? At bakit namamayagpag ang kanyang secretary ng DPWH? Bakit hindi man lang niya tinanggal? Bakit hindi niya inayos ang DPWH para matuldukan ang korupsyon? Bakit? So, yan ang tanong natin Bakit hindi tinuldukan ni Duterte? Sagutin niyo nga ako, mga DDS. Alam ni Duterte na merong korupsyon. Bakit hindi niya tinuldukan? Bakit niya tinolerate? Answer me. Ano ang inyong sagot? Sige nga.
Sige nga. Sagutin nyo. Sagutin nyo. Answer me. Sagutin nyo. Hindi nyo kaya. Hindi nyo kayang sagutin. Dahil hindi nyo alam kung paano sagutin. Diba? Marino Anghel, malaki porsyento ni Duterte sa mga nakaw. Malamang. Kaya hindi niya natutuldukan yung korupsyon dahil malaki ang kanyang porsyento sa mga flood control projects. Kasi nga, di ba, yung Diskaya, number 1 contractor ng mga Duterte. Favorite contractor ng mga ni Duterte ang Diskaya. Yan siguro nga, tama ang iyong kasagutan, na kaya hindi tinuldukan ni Duterte ang korupsyon sa DPWH dahil baka nga malaki ang kanyang kita. Di ba? Malaki ang kita niya. Di ba? Kasi, ito may yan. Walang maisagot itong mga to. Wala. Wala silang maisagot. Sagutin nyo. Bakit hindi tinuldukan ni Duterte ang katiwalian sa DPWH? Sa kabila ng tambak, no, ng mga pangungurakot sa DPWH, bakit hindi niya tinuldukan, hindi man lang sinibak yung sekretary, ni hindi man lang sinibak lahat, at naglagay ng mga bago? Wala. Actually, mga kaibigan, sa panahon ni Duterte, siya yung naglagay ng mga tao dun. So, ibig sabihin, mga tao niya talaga, yung nangurakot. Diba? Kaya galit na galit ngayon ang mga DDS kasi nga, biruin mo nag-iimbestiga ngayon ng flood control, but all roads lead to Duterte administration. At kinumpirma pa, nung sa DPWH, ang 52 billion ni Pulong Duterte. Diba? So, kasama yan. Dawit na dawit talaga ang mga Duterte. Kaya galit na galit ngayon ang mga DDS. Diba? So, yun po yan, mga kaibigan. So, hanggang dyan lang po muna tayo, mga guys, no? At babalik na lang tayo mamaya for another live, another topic. Bye-bye! God bless! Fight fake news! Expose the truth! Bye-bye! Ito po si Admin Rich, commentarista.